Hallelujah, purihin natin. Hallelujah, kordero ng Diyos. Nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah. Ang pangalan niya ay Jesucristo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Come on, let us enthrone Jesus. Hallelujah. Iluklok natin sa trono ang Panginoon sa ating pagpupuri at pagsamba. Hallelujah. Come on, worship God. Hallelujah. Amen. May gagawin ng Panginoon, mga kapatid. Sambahin natin ang Diyos. Yung mag-inaasahan ng Diyos sa buhay niya sa araw na ito, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I don't know about you, but God will do something today. Hallelujah. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Maluwalhati ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, I'm glad you're here. Sabihin mo. Pero alam niyo maganda ka mo? Alam niyo mas maganda? I'm glad Jesus is here. Hallelujah. Hallelujah. Masaya tayo nandito, mga kapatid. Pero mas masaya kung kasama natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ngayon ay September 21, 2025 at malapit na namang matapos itong buwan ng Setyembre. Kaya salamat sa Diyos kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi naaaksaya ang panahon natin, mga kapatid. Amen. Salamat. Ang galing ng drummer natin. First time niya mag-drum. Amen. Praise God. Will Rose, purihin ang Panginoon. Praise God. Pero ang tanong ko, paano pag hindi ka na namin pagdramin sa susunod, hindi ka na namin i-schedule, okay lang sa'yo? Okay. Very good to, mga kapatid. Hindi ka magagalit? Nakangiti pa rin. No? Yan, very good yan. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Sa Panginoon, hindi natin kailangan ng galing. Wala namang magaling eh. Sino bang magaling? Wala. Ang kailangan lang ay tamang espiritu at mapagpakumbaba at willing. Willing ka, mapagpakumbaba ka, tamang espiritu mo, ay gagamitin ka ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, ulitin ko wala pong magaling. Walang magaling. Tinutulungan lang tayo ng Diyos, mga kapatid. At kung anong meron tayo, sabi ng worship leader kanina, mga kapatid, ipagamit natin sa Panginoon. Amen. Dahil isang araw ay ihaharap natin yan sa Kanya. Okay? Lahat ng meron tayo
ay ihaharap natin sa Panginoon yan at tatanungin ng Panginoon kung saan natin yan ginamit, mga kapatid. Ang iyong lakas, ang iyong talento, ang iyong kaalaman, lahat ng meron sa'yo. Salamat sa Diyos, dito po ay natuturuan tayo upang pagdating ng isang araw na tayo haharap sa Kanya, hindi tayo mapapahiya. Amen. Dahil nagpagamit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? And I would like to personally greet our visitor, Sister Anita. Salamat sa Panginoon, kasama ka namin. Salamat sa Diyos. At welcome kayo dito lagi. Amen. At mula ngayon ay pagpipray po namin kayo. Dahil mas alam ng Diyos ang kailangan ng bawat isa sa ating mga kapatid. Praise God. So, sa umagang ito mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso na tayo dudulog sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. At tinitiyak ko na kung bubuksan natin ang puso natin, walang uuwing luhaan, mga kapatid. Lahat ay pagpapalain, mga kapatid. Amen. Sinong may gusto ng ganon, mga kapatid? Ayaw ko na kukunti lang yung pagpalain o kalahati lang yung pagpalain, mga kapatid. Amen. Ang gusto ko po ay lahat tayo ay pagpalain ng Panginoong Diyos. Sino may gusto ng ganyan, mga kapatid? Praise God. Praise God. In the book of Luke, chapter 18, ito ay nabasa na nung Wednesday prayer natin. Kaya lalaktaw-laktawan na lang natin dahil alam ko natin ito. Nabasa natin. At tayo po ay didiretso na sa ating subject na text. Papaliwanag ko na lang sa pangangaral, mga kapatid. So, sa chapter 18, merong dalawang tagpo na ating tatalakayin. Amen. In your Bible, it says, Luke 18, 2 men went up, verse 10. 2 men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. Ang isa ay naglilingkod sa Panginoon at relihiyosong tao. At ang isa naman ay makasalanan, mga kapatid. Lalo na ngayon, tinatalakay ang mga nasa gobyerno, mga kapatid. Marami silang hearing. Okay? Verse 14 says, tingnan nyo ito, I tell you that this man, yung makasalanan, rather than the other, went home justified before God. Umuwi, hindi sa bahay, sa tahanan, na siya ay tinanggap ng Panginoon. Hindi kagaya nung isa na umuwi, nakabaligtaran, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Dahil ang sabi ng Panginoon, for all those who exalt themselves will be humbled. Ang nagmamataas sa sarili ay binababa. At ang nagpapakumbaba ay itinataas. Sa ikalawang tagpo, mga kapatid, in verse 18, a certain ruler asked him. Merong isang ruler na pumunta sa Panginoon. Kanina sa templo, ngayon sa Panginoon, sabi ng ruler, Good Master, what must I do to inherit eternal life? Ito ang dapat tanong natin araw-araw, paano ba tayo maliligtas, mga kapatid? Mamaya si Sister Anita ay kakausapin ko mamaya. Dahil alam ko na
Tulungan tayo ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. At ang sabi niya, ang Panginoon 19, "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone." Tandaan niyo yan, mga kapatid. Walang ibang mabuti kung hindi ang Diyos. So lahat na nagsasabing mabuti ay nagpapanggap lang, mga kapatid. Dahil kung merong mabuti sa buhay na ito, sa buhay mo at sa buhay natin, mga kapatid, tandaan mo yan, walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Mamaya napapalakpak, mga kapatid. Mamaya. When Jesus heard this, verse 22, sabi nung mayaman na lalaki, sabi, "Ginawa ko na yan mula pa nung bata ako. Ano bang kulang sa akin?" Verse 22. When Jesus heard this, he said to him, "You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven." Mayaman ka na dito sa mundo, pero gusto kitang tulungan, sabi ng Panginoon. Gusto kitang maging mayaman sa langit. Then come, follow me. When he heard this, mga kapatid, nakasama niya ang Panginoon, nakausap niya ang Panginoon, narinig niya ang salita ng Panginoon. He became very sad because he was very wealthy. In Book of Matthew, ganun din, mga kapatid. Babasahin ko na lang, huwag nyo nang ilipat. Ganun din yon, pero medyo mas nilinaw lang ni Matthew sa 19 verse 22. In Amplified Version says, "But when the young man heard this, he went away sad, grieved, and in much distress, for he had great possessions." Nung umuwi siya, mga kapatid, siya po ay malungkot. Grabe, ano? Nakasama niya ang Panginoong Hesus, narinig niya ang Panginoong Hesus, ngunit umuwi siya sa kanila na malungkot at nabibigatan. Tulungan tayo ng Panginoon sa pagkarinig at pagkabasa ng salita niya sa umagang ito, mga kapatid. Dumalangin tayo. Hilingin natin sa Diyos na kalagahan ng salita niya at hilingin natin, mga kapatid, ang tulong ng Panginoon na mabuksan ang bawat pusong naririto, mga kapatid, upang manahan sa ating lahat ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Dakila ka, amang banal, mabuti at tapat, walang katulad na Diyos, Panginoong Jesucristo, ang iyong pangalan. Luwalatiin ka, Panginoon, sa aming buhay. Luwalatiin ka noon, ngayon at magpakailan paman, sapagkat ikaw po ay hindi nagbabago. Alam namin, O Diyos, na ang kapangyarihan mo noon ay kapangyarihan mo din ngayon, dakilang Ama. At kung paano ka kumilos noon, ay malaya kang makakakilos ngayon, dakilang Diyos. Kung paano ka nakipag-usap noon, dakilang Ama, hallelujah, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, na makikipag-usap sa bawat isa sa amin. Kinakanagan namin ang dakilang tinig mo, Panginoon, hallelujah, na marinig sa aming kalagitnaan ng Diyos, O God, upang hindi kami maligaw at patuloy kaming lalapit patungo sa iyo, dakilang Ama. Salamat sa araw na ito, Panginoon Diyos. Sirain nawa ng salita mo ang bawat salitang narinig namin mula sa kaaway, mula sa magaling-galing pagtuturo at magharing pagtuturo mo sa aming buhay, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Magsilbing bendisyon ang salita mo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig
at tatanggap ng salita mo, Panginoon, sa kapulihan ng iyong pangalan. Lord God, pagpalain mo ang aming pagkakatipon ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Ganon din sa mga kasama namin online, Panginoon. Tatagpuin mo rin sila dakilang. Bless mo rin, Panginoong Diyos, hallelujah, ang iyong mga anak, Panginoon, hallelujah, sa bawat hangarin namin na may dulog sa iyo. Ano man ang pangailangan ng iyong mga anak, O Diyos, dalangin ko po ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, mag-abot sa kanila ng may pagpapasalamat at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ingatan mo rin ang mga kapatid na hindi namin nakasama sa araw na ito upang makasama namin sila sa susunod na gawain. Salamat sa araw na ito, Panginoong Diyos. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Matagumpay ang araw na ito, Panginoon, sa iyong pangalan. We glorify you, we honor you, we praise your name, Lord God. We ask all these things in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Put your Bible down and worship God. Hallelujah. Bless your holy name, Lord. Bless your holy name, Lord Jesus. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, honor and glory forever and ever. Amen. Sige, hallelujah. Maganda yan. Purihin natin ang Panginoon natin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. If you hear the word of God, hallelujah, maganda yan. Hallelujah. The best time to worship is when we hear the word of the Lord. Hallelujah. Praise your holy name. Praise your holy name. Praise your holy name, oh God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Bago tayo nakaupo, mga kapatid, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon ating pag-aralan sa araw na ito ay mayroong pamagat na nagsasabing, gusto niyo ito, mga kapatid? Gusto ko din to. Gusto ng Panginoon ito, mga kapatid. Amen. Handa na ba kayo? Ang salita ng Panginoon sa araw na ito, September 21, 2025, ay nagsasabing, Go home blessed. Sabi ng Panginoon, uwi ka ngayon araw. Naintindihan niyo ba yung mga kapatid? Amen. We will go home blessed. Dagdagan natin ang ngiti. Hallelujah. Masaya ako na mangyari yan sa bawat isang mga kapatid. Go home blessed. God bless you. You may be seated, mga kapatid. Go home blessed. Praise God. One of the important place, if not the most important place, is our home. Hindi house, iba yung house. Pag house, bahay lang yon kahit walang nakatira. Pag sinabing home, ito po ay tahanan. Amen. Mayroong nananahan na pamilya. Sabi ko, kung hindi mahalaga ang lugar na yon, siguro ay pinakamahalaga sa iba. Ngunit gusto kong makinig kayo sa sasabihin ko sa araw na ito, that we need to be cautious and careful to where we go.
Mag-iingat tayo sa mga pinupuntahan natin, mga kapatid. Mapagbantay sa bawat lugar na patutunguhan natin. Hear me now. But it is more vital to be aware and be cautious and vigilantly careful on what we bring home. Mag-ingat tayo sa pinupuntahan natin sa labas, pero mas lalo tayong mag-ingat sa mga bagay na inuuwi natin sa ating mga pamilya. I don't care kung anong mangyari sa labas, mga kapatid. Sa pamilya, sa tahanan, nandoon ang iyong mga mahal sa buhay. Nandoon mga nag-aalala sa iyo. Nandoon ang mga totoong taong kalahi mo, mga kapatid. Kaya kung kaya natin mag-ingat sa labas, lalo tayong mag-ingat sa mga bagay na dinadala natin at inuwi natin sa ating mga tahanan. Shall we say, praise the Lord? In this holy and blessed book, itong Biblia na binasa natin kanina, there are those who have been blessed by God. Maraming tao dito sa Biblia mababasa natin na nung na-encounter nila ang Panginoon, na nung pumasok sila sa templo, mga kapatid, nung narinig nila ang Panginoong Jesus, marami sa Biblia na umuwing pinagpala. Pero gusto kong pakinggan nyo ito, mga kapatid, dahil hindi lahat ng pumunta sa templo at hindi lahat ng nakasama ang Panginoon at hindi lahat ng nakarinig ng pagtuturo ng Panginoon, mga kapatid, dito pa rin sa Holy Bible, dito pa rin sa Blessed Book, meron pa rin mga tao that they neglected the opportunity to go home blessed, but go home otherwise. They got home total failure and sad. Meron pa rin tayong makikita na nakasama nila ang Panginoon. Narinig nila ang salita ng Diyos, pero hindi sila umuwing pinagpala, ngunit sobrang lungkot ang buhay nila, mga kapatid. Ito ay mga ilan lamang dito sa ating nabasa, ngunit tulungan tayo ng Panginoon. Na noong nakita natin sa teksto natin, itong Luke chapter 18, about sa pananalangin sa templo. Sabi ng Panginoon, merong dalawang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay naglilingkod sa Panginoon at relihiyoso. Ang isa naman, mga kapatid, ay makasalanan. Pag sinabing tax collector sa Biblia, yan yung mga makasalanan. Yan yung mga naglilingkod sa gobyerno, mga kapatid. Amen. Kaya sa kanilang pananalangin, nanalangin yung isa, nanalangin din yung talagang pumupunta sa templo, mga kapatid. At dito natin makikita, makinig kayong lahat, hindi lahat ng pumapasok sa templo ay pareho ang nangyayari sa buhay nila. Dahil dito natin mapapansin na merong nangyari sa iba na hindi nangyari dun sa isa. At dito natin makikita na merong magandang nangyari sa isa at hindi nangyari dun sa nabilang, mga kapatid. Dahil nung nanalangin sila, mga kapatid, itong Pariseo, sinabi niya lahat ng magagandang ginagawa niya. Sinabi niya, mga kapatid, para siyang banal na banal, mga kapatid. Para siyang hindi nagkakamali. Para siyang matuwid, mga kapatid. Sa kanyang mga pananalangin, sinambit niya sa Panginoon, hallelujah, ang magagandang bagay na ginagawa niya. Mga kapatid, makinig kayo. Hindi mo kailangan ng Diyos kung ikaw ay matuwid na, mga kapatid. At hindi mo kailangan ng Panginoon, hallelujah, kung ikaw ay makakagawa na lagi na ng maayos sa buhay mo. Kaya ang nangyari, mga kapatid, sabi ng Biblia, nung siya'y nananalangin,
nananalangin ka sa Panginoon at sinasabi mo lahat ng mga ginagawa mong magaganda. Hindi panalangin yun. Yun ay pagmamayabang. Yun ay pagmamalaki, mga kapatid. Kaya ang nangyari, sabi ng Biblia, umuwi siya na hindi kagaya ng isa. Yung isa ay umuwing justified, siya ay umuwing kabaligtaran. Ibig sabihin, hindi siya tanggap. Hindi siya deserving ng biyaya at habag. Bakit ka pa bibigyan ng Diyos ng biyaya at habag kung ang tingin mo sa sarili mo ay matuwid at maayos? Nakakalungkot sa kanyang kayabangan, umuwi siyang hindi masaya, mga kapatid, sa kanyang tahanan. Ang pangalawa, mga kapatid, ay itong rich young ruler. Nung nakita nila, mga kapatid, na nandoon ang Panginoong Hesus, pumunta siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko para ako ay maligtas? Ang sinabi ng Panginoon, ayan, sinabi niya yung steps of salvation. Sabi, gawin mo ito. Sabi ng Panginoon. At ang sabi niya, Brother Joseph, ayan, mahirap talaga magmalaki sa Panginoon. Sabi niya, ginawa ko na yan, Panginoon, mula pa nung bata ako. That means, mga kapatid, nasubukan na niyang gawin ang salita ng Panginoon sa buhay niya at lumakad na siya dyan sa steps of salvation. At ang sabi niya, Panginoon, ano pa ba ang kulang sa akin? At ang sabi niya, nung narinig ng Panginoon, mga kapatid, ang bagay na ito, at niyayabangan niya, yan ang mahirap, mga kapatid, talaga, no? Pag niyayabangan mo ang Panginoon, hindi ka uuwing masaya, mga kapatid. Walang mayabang na binibindisyonan ng Diyos, mga kapatid. Pinoproject niya yung pagsunod niya sa Panginoon. Parang yung kanina na Fariseo, mga kapatid. Masunurin siya, Lord, lahat yan, ginawa ko na yan. May word of God ako sa buhay ko. Ginawa ko na yan, Panginoon. Pero ano pang kulang sa akin? Ang sabi ng Panginoon, itong gagawin mo. So gusto mong maligtas, gawin mo yan. Ang sabi ng Panginoon, itinda mo lahat ng ari-arian mo. Ipamigay mo sa may hirap. At ikaw, yan, tingnan niyo ang Panginoon. At ikaw ay magkaroon ng kayamanan sa langit. May mga tao takot na yumaman sa langit, mga kapatid. Dito na lang kayo magpakayaman sa lupa. Sabi ng Panginoon, ang yaman sa lupa, mga kapatid, ay ninanakaw, nasisira, at nabubulok. May katapusan ang kayamanan. Pangalawa, yung kayamanan may katapusan sa mundong ikaw, Brother Joseph, may hangganan ka din. Kahit maging milyonaryo ka, hindi ka naman pwedeng maging milyonaryo ng 1,000 taon sa mundong ito. Bagyo lang na nun, kakabsat. Ayaw kong mabuhay ng 1,000 taon sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, mga kapatid. Sabi niya, doon kayayaman, sabi ng Panginoon, sa kung saan lugar na hindi ka na magkasakit, hindi ka na mahihirapan, walang magnanakaw, mga kapatid, hindi na masisira, at ang buhay doon ay walang hanggan, mga kapatid. Dapat yan ang gusto natin, mga kapatid. Dahil kung naglilingkod tayo sa Diyos para lang yumaman tayo sa mundong ito, ikaw ng pinakakawawang tao, sabi ng Panginoong Hesus. Dapat ang gusto natin ay pang walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. Walang hanggang buhay at walang hanggang pagpapala ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Na-miss nung mayaman yung pinakamahalaga ng pagsunod niya. Sinunod niya kung paano maligtas. Lahat ng tao gusto yan. Basta paano maligtas, susundin nila yan.
Pero hindi yun ang pinakamahalagang pagsunod sa Diyos. Ang pinakamahalagang pagsunod sa Diyos ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya sabi niya, itinda mo yan lahat at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. At ang sabi ng Panginoon, itong pinakamaganda, at halika, sumunod ka sa akin. Wala nang pinakamagandang buhay sa mundong ito, mga kapatid, kung hindi ang buhay na tayo ay susunod sa mabuting Panginoon. Amen. Bakit? Kung sumusunod ka sa Panginoon, sumusunod ka sa kagalingan, sumusunod ka sa solusyon, sumusunod ka sa kapatawaran, sumusunod ka sa kaligtasan, sumusunod ka sa bendisyon, sumusunod ka sa pagpapala, sumusunod ka sa kasagutan ng anumang katanungan sa buhay na ito, kung sumusunod tayo sa Panginoon na kapatid. Pero kagaya ng iba, pag nakarinig ng salita ng Panginoon, Sister Anita, malungkot. Amen. Nung narinig niya yun, tinutulungan siya ng Diyos. Ayaw kitang maging mayaman lang dito. Gamitin mo yung kayamanan mo. Ayaw kitang mabuhay lang dito. Mabuhay ka sa kaharian ng Panginoon. Nung narinig niya yun, dahil mayaman siya, anong sabi ng Biblia? Tumalikod siya, tumuwi siya, mga kapatid, na malungkot. Amen. Kaya dito natin mapapansin na hindi lahat. Paghaharap kayo sa Panginoon, mga kapatid, ihanda niyo yung puso ninyo. Dahil hindi lahat ng umaharap sa Panginoon sa templo ay uuwing masaya. Kumporme sa puso ng tao, mga kapatid. Hindi lahat ng nakasama ang Panginoong Hesus na mabuti at tagapagligtas ay uuwing masaya, mga kapatid. Hindi lahat ng nakarinig ng tinig niya o ano kaya ang tinig ng Panginoon. Gusto kong marinig. Pero hindi lahat ng nakarinig ay umuwing masaya. They both go home sad and failure, mga kapatid. Pareho silang na-miss ang pagkakataon. Ano ba kasing ginagawa mo sa templo? Ano ba kasing ginagawa mo sa Panginoon, mga kapatid? Anong ginagawa mo? Ba't ka nasa templo? Anong ginagawa mo? Bakit mo kasama ang Panginoon, mga kapatid? Na-miss nila yung pagkakataon, mga kapatid. Hallelujah! Na yun na ang pagkakataon na kapag ginawa nila ang nararapat, ay uuwi silang pinagpala sa kanilang mga buhay. Both of them attended before God, but they both missed the opportunity. If you have an opportunity, mga kapatid, sa umagang ito, ako po'y nagmamalikluhod, mga kapatid, nagmamakaawa. Kung meron kayong pagkakataon, ay huwag ninyong sayangin, mga kapatid. Kung inyong makakaharap ang Diyos, hallelujah, at inyong maririnig ang salita ng Panginoon, mga kapatid, huwag mong i-miss ang pagkakataon dahil yan na ang pagkakataon na ikaw ay uwing pinagpala. Hallelujah! Hallelujah! Today, we will go home blessed by God. Sabihin mo sa katabi mo, hallelujah! Hallelujah! We will go home blessed. Hallelujah! We will go home blessed. We will go home blessed. We will go home blessed. Kailangan mo ng maniniwala, mga kapatid. Hallelujah! Ano palang ginagawa nila sa Diyos?
para gawin ng Diyos yung gusto nila? Anong ginagawa nila sa Panginoon para gawin ng Panginoon yung gusto ninyo? Mali! Kaya tayo nasa templo ay nagpapakumbaba tayo sa Diyos. At kaya tayo lumalapit sa Diyos ay para siyang masunod sa buhay natin, mga kapatid. At pag yan ang nangyari sa buhay natin, tinitiyak ko sa iyo, uuwi ka ang pinagpala ng Diyos. Anong pakiramdam mo, mga kapatid? Ang sabi ko, uuwi ka ang pinagpala. Praise the name of the Lord. Sa umagang ito, mga kapatid, their failure will be, mga kapatid, our key of opportunity of learning. Matututo tayo sa kanila, mga kapatid, na kung umuwi silang malungkot, matututo tayo sa maling ginawa nila. Mga kapatid, hallelujah, na hindi natin lalakaran yung direksyon na nilakaran nilang dalawa para hindi tayo uuwing malungkot, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, ang gagawin natin, we will do the exact opposite na kanilang ginawa. Ang gagawin natin yung eksaktong kabaligtaran ng ginawa nila, Brother Justin, para hindi mangyari sa atin yung nangyari sa kanila na sumama sa Panginoon, dumalo sa templo, pero pag-uwi nila ay malungkot sila, mga kapatid. Ang gagawin nating lahat, church, hallelujah, we will do, mga kapatid, hallelujah, what exactly the Lord Jesus said sa kanilang mga buhay. Ang gagawin natin, hallelujah, hindi yung ginawa nila, kung hindi ang gagawin natin, yung pinapagawa ng nagbibigay ng pagpapala sa buhay ng tao, mga kapatid. Amen! Brother Joseph, gusto mo pa ng pagpalain ka, inisunod ka sa nagpapala ng buhay. Gusto natin ng pagpapala, pero ayaw natin sumunod. Pero sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah to God. Oh God! Kung gusto mo ng pagpapala, sumunod tayo sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Iturihin natin ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay, hallelujah. Let us worship the Lord. Let us worship God. Because the Lord said, we will go home. We will go home blessed. Shall we say praise the Lord? Let me remind you. Gusto ko kayong palalahanan lahat kayo. We are not here to hear the word of God and reject it. Hindi ka pumupunta dito para tanggihan ang salita ng Diyos. Parang yung Pariseo, ba't siya nananalangin? Kabaligtaran naman. Yung isa, patanong-tanong pa. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? May mga tao ganyan pa-cute, mga kapatid. Bait-baitan. Panginoon, ano pong gagawin ko? Ang tanong ko sa iyo, gagawin mo ba? Pag sinabi ng Panginoon, gagawin mo ba? Then hindi pwede na makuha natin yung gusto natin sa Diyos. Nang ganon-ganon na lang. Kailangan siyang masunod sa buhay natin, mga kapatid. Shall we say thank you, Jesus? O tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Dahil failure ang mangyayari sa mga tao. Kahit lagi ka sa templo,
At kahit lagi kang may salita ng Diyos, kung hindi ka magpakumbaba at hindi ka susunod, tuwing dadalo ka sa gawain, uuwi kang malungkot at bigong-bigo, mga kapatid. Pero meron akong magandang balita. Ayaw ng Panginoon na mangyari yan, mga kapatid. Dahil ang gusto niya, lahat ng dumadalo sa templo, lahat ng nakakarinig ng salita ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon pagkatapos yan ay uwing pinagpala ng Diyos. Hallelujah! Tapos sabi ng ating mga kamay sa binangat, gusto ko yan, Panginoon! Hallelujah! Gusto ko yan, Panginoon! Alam niyo, kailangan ninyong gustuhin. May mga tahanan kayong inuuwihan. May mga pamilya kayong inuuwihan. Sabi ko kanina, kung kaya niyo mag-ingat sa labas, lalo kayong mag-ingat, Brother Joseph, sa mga inuuwi natin sa bahay natin. Kaya kung tayo ay pinagpala ng Panginoon, ay uuwi tayong lahat kasama ang ating pamilya. Hallelujah! Kaya kailangan ikaw tayong lahat ay uwing pinagpala para yung uwian natin ay pagpapalain din ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Walang pupunta dito, mga kapatid. Pupunta dito, Sister Anita, pupuntrahin ang magpaiso data. Angko kayat na ita. Madiday ita. Tas lang may bambag-ibagbagang ayan, DJ na pasamak, DJ doa. Ayaw mo ng Word of God, ayaw mo sumunod, para mong sinasabi, ayaw kong uwing pagpalain. Kabaligtaran ang isip natin eh. Gusto natin uwing pinagpala, pero ayaw kong sundin yan. Hindi ako susunod dyan. Hindi ako makipagkaisa dyan. Basahin niyo yung Biblia ulit, Brother Joseph. Umuwing malungkot yung dalawa. O bilang pastor ninyo, mga kapatid, ayaw kong mangyari yun, Jun. Hindi ako nagpastor, Sister Ana, para ang buhay ng tao ay sumpain at maging malungkot at maging kawawa. Kasama niyo ako sa inyong mga karamdaman, kasama niyo ako sa inyong mga kasalanan, kasama niyo ako, mga kapatid, sa inyong mga hinahing. Gusto ko kayong tulungan, pero dapat pagpupunta tayo sa templo, sa gawain, sa harap ng Panginoon. Magkaroon tayo ng puso na malisay at magkaroon tayo ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Sige, purihin natin at palakpagan natin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Kalaban niyo lang ako. Pagkalaban niyo yung gawain. Dahil ang gawain ay katawan ni Kristo. Kung loko-lokohin niyo yung gawain, ay kalaban niyo kami ni Lord. Huwag niyong loko-lokohin tapos gusto niyo kakampi kayo ni Pastor. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Pastor ko ako, ipagtatanggol ko po itong gawain, mga kapatid. Amen. Kakampi niyo po ito, yun ang gusto kong sabihin. Walang pastor na masaya na uuwi lahat ng membro na pighati at malungkot at kawawa, mga kapatid. Kung meron man, hindi pastor yon. Dahil ang puso namin, Justin, may tama muna ang puso ninyo at pagsunod ninyo sa Diyos. Dahil alam namin, pag nangyari yon, ang pagpapala, ang bendisyon, ay kusang ibibigay ng Panginoon. So malinaw na, mga kapatid, ha? Papanak man di dyan, tapno kontra-kontrak dyan nga pastor. Ha? Agawid ka. Amo mo, noan yan, Brother Rolly. Alam mo na, pag-uwi mo, hindi ka masaya. Inaparagsak mo, ti kabusor. Amen. Pero ngayong araw, mga kapatid, hindi demon yung pasasayahin natin. Ang pasasayahin natin yung mabuting tatay natin, ang Panginoong Diyos, mga kapatid.
Handa na ba kayo? Alam niyo, sabi ng Panginoon, hindi lang mga bagay-bagay ang kayang ibigay ng Ama, maging ang kaharian ay willing niyang ipagkaloob sa mga tao, mga kapatid. Kung naintindihan mo ba yun? Kaharian ng Diyos! Willing siyang ibigay! Ganyan kabuti ang Diyos natin. Pero kumporme. Kung gagayahin mo din yung Pariseo, Billy, at gagayahin mo din yung mayabang na mayaman na ruler, uuwi ka din naman. Hindi kagaya nung iba. Uuwi kang mabigat at malungkot. Dahil nakasama mo ang Panginoon at hindi ka nagpakumbaba. Dahil narinig mo ang salita ng Diyos at hindi ka willing na sumunod. Pero sa umagang ito, mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Ulitin ko, mabuti ang Diyos. Kaya dito hindi pwedeng malungkot dito. Lagi mga kapatid, hindi pwedeng gamitin mag-worship. Dito hindi pwede, Brother Amado. Hindi pwede dito. Hindi pwede. Napakabuti ng Diyos. Dapat nagre-reflect yan sa buhay natin. Mga kapatid, agpakaasipay king ka ni Apo, tapno umisam ka lang. Apo, una yan. Hallelujah. Tulungan na tayo ni Apo. Laglagi po ang trabaho ti aming ang kinahimbag ni Apo. Diyos libiyag mo. Takmo, nakasagana, na tapuso, nagdaya. Hallelujah. Itinagin. Kailangan mo na lagayan bago ngingiti. Ay, po na yun. Grabe ka man. Sabi mo sa katabi mo, grabe ka naman. Sabi mo, grabe ka naman. Ayan, Sister Sheila, very good. Ang buti-buti ng Diyos, malungkot ka. Ay, minsan naaasar si Lord sa mga kumakanta eh. Mabuti ang Diyos sa akin. Sabi na, di ako maniwala. Hindi ganun. Hindi ganun ang galaw ng ginawa ng Diyos ng kabutihan, mga kapatid. Lalo na nung tumingin ka sa katabi mo, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa'yo. Lalo kang nalungkot, mga kapatid. Amen. Maging pagpapala nawa tayo, mga kapatid, tuwing nagkakaroon ng pagkakatipon. Amen. Maging blessing tayo, no, Brother Justin. Ang layo-layo ng pinagmulan nito, mga kapatid. Pero maagang dumating. Yan, pwede niyang sabihin dahil mabuti ang Panginoon. Pero huwag nang sabihin mabuti ang Panginoon, late ka. Ay, hindi ako maniwala. Hindi ako maniwala. Si Sheila tumatawad pa eh. Late na daw natulog, alas 11. Sabi ko, buti ka pa, nakatulog ng alas 11. Ako alas 3. Bumangon ng alas 6. Kaya huwag kayong malungkot. Naawa ko, ang haba ng tulog nyo, kayo pa yung malungkot. Kumain kayo ng maayos, mga kapatid, hindi ako nag-almusal, kape lang. Kayo pa yung malungkot. Ay, nako, Lord. Ikaw nang bahala sa kanila. At pagpalain mo, Panginoon, yung mga taong masayahin na naglilingkod, sumusunod, gumagawa, hallelujah! Nabubuhay sa kalooban mo, Panginoon. Pagpalain mo sila, dakilang Ama. Praise God. So let us prepare our hearts this morning because we will go home blessed. Amen. Praise God. Gagawin natin yung ginawa nung umuwing
pinagpala ka. Habang nananalangin yung Pariseo, puro kayabangan, umuwi siya, mga kapatid, nabigo. Kaya nga sa Diyos, pag humarap tayo sa Diyos, mga kapatid, lagi akong may pagluha. Alam niyo yung pagluha? Alam niyo yung ibig sabihin ng pagluha? Surrender. Tuwing lumaharap ako sa Panginoon, mga kapatid, alam yan, kahit ng mga anak ko, alam na alam nila yan. May pagluha dahil alam ko sa sarili ko, wala akong nagawang maganda kung wala ang kamay ng Diyos sa buhay ko. Alam ko na wala akong may pagmamanagin sa buhay ko nito. Wala akong anak, wala akong kaunungan. Sa Diyos ako umaasa at kaya ako nabubuhay. Hindi dahil sa akin, dahil sa layunin ng Panginoon. Kaya ako nang dito. Kaya habang may buhay ako, ako'y nagpapasalamat dahil alam ko kung wala ang Panginoon. Wala tayong magagawa, mga kapatid. Sa kanyang kayabangan, mabait siya, magaling siya, mabuti siya. Ano kang nangyari, umuwi kang kawawa. Huwag niyong gayahin yun. Gayahin natin yung makasalanan. Huwag yung makasalanan na yung ginawa niya sa templo. Pagpasok niya sa templo, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, nakikipag-usap siya sa Diyos, mga kapatid. Sabi niya, Panginoon, ayan, ang gagawin natin. Ako po ay makasalanan. Nagpakumbaba siya, yung gesture niya, mga kapatid. Walang kayabangan, mga kapatid. Tayo pupunta sa church na parang, mga kapatid. Ang mga pupunta sa church, kala mo, doon sila sa bahay nila, mga kapatid. Parang sila ang Panginoon. O Panginoon, doon ka na umupo sa trono. Mga kapatid, nung pumasok siya, sabi ng Bible, hindi niya may tingin yung ulo niya sa langit. Dahil alam niya kung sino siya. Dayain mo na lahat ng tao, pero hindi mo kayang dayain ang sarili mo kung sino ka talaga. At kung hindi mo kayang dayain ang sarili mo, lalong-lalo na, hindi natin kayang dayain ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya huwag tayong aasta na parang kaya na natin ang lahat. Parang magaling na tayo, parang okay na tayo, mga kapatid. Ang totoo, kailangan natin ang tulong ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Sabi niya, pagpasok niya, hindi siya makatingin sa taas. Yan ay simbolo ng pagpapakumbaba, mga kapatid. At itong ginawa niya, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. May mga tao hindi nagsisisi dahil akala nila mabait na sila, magaling na sila. Pero mga taong totoo, sabi niya, alam mo, kung alam mo, Brother Jose, na nakikita ng Diyos yung kasalanan mo, mabait ka. Nahihiya ka. Pero may mga taong may kayabangan na ang pakiramdam nila. Hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay nila. Pero siya, pagpasok niya, Inang Josephine, pagpasok niya, alam ng Panginoon yung buhay ko. Kilala ako ng Diyos, hindi ako makatingin, hallelujah, sapagkat ako ay makasalanan. Itong maganda, mga kapatid, hindi kagaya ng isang mayabang, dahil marami siyang ginawang mabubuti. Niyayabang na sa Diyos. Itong isa, mga kapatid, ang naiisip niya sa harap ng Panginoon, ang kanyang pagkukulang, ang kanyang kasalanan. Sabi niya, hindi ako makatingin, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Alam niyo nangyari. Amen. Di ba dapat ang binibigyan ng reward yung maraming nagawa? Pero mayabang. Kaya ang sabi ng Panginoon, dito ko na lang ibibigay dahil ang nagmamataas ay binababa at nang nagpapakumbaba ay pinataas. Ang sabi ng Biblia, umuwi siya bilang pala.
Sandali lang, Pastor. Sandali lang, Pastor. Sabi ng Bible, justified. Anong pinagpala doon? Alam niyo ba yung word na justified? Pag sinabing justified, mga kapatid, ikaw ay tinanggap. Hindi lahat ng pagpapala ay tinatanggap ng kamay natin. Ang isang pinakamagandang pagpapala sa buhay ng tao ay ito. Yung ikaw na makasalanan ay tanggapin ng kamay ng Panginoon. Banal! Yun ang tunay na pinagpala na ikaw na makasalanan ay hindi lamang tumanggap o hindi. Ikaw mismo ay tinanggap ng banal na Panginoon. Yun ay pagpapala. Yung isang salita ng justified, mga kapatid, ay ito, deserving. Oh Lord, have mercy. Umuwi siyang justified. Tinanggap siya ng Diyos at deserving na sa kabila ng kanyang kasalanan at pagkukulang nung siya'y nagpakumbaba at nagsisi, siya ay deserving sa biyaya ng Diyos at sa awa ng Panginoon, mga kapatid. At umuwi siya sa kanilang tahanan. Hallelujah! Pagkawin niya, siya ay tanggap ng Panginoon. Siya ay deserving ng biyaya at habag ng Diyos. Sana maintindihan ninyo kung anong pakiramdam ng buhay na hindi karapat-dapat, marumi, haleluya, puno ng lusak ng karumihan. Ngunit ang Diyos ay handa pa rin gumawa, mga kapatid, at tanggapin, haleluya, ang katulad mo at katulad mo sa kabutihan at biyaya ng Diyos, mga kapatid. Yan ang kailangan mong i-goal. Natanggap ba ako ng Panginoon? Pero kung marunong kang magpakumbaba, marunong kang magsisi sa Panginoon, you will be like this publican. You will go home blessed, justified by God. Amen. Sinong gusto dito tanggapin ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang buhay? Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Clap your hands, all you people. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ang pangalawa, mga kapatid, huwag natin gawin yung ginawa ng mayabang na mayaman. Paano siya naging mayabang, Pastor? Pastor, sabi niya, nagawa ko na lahat, Panginoon. Yang mga sinabi mo, nagawa ko na lahat yan, mula pa nung bata ako. Wala talagang lugar ang mayabang kung hindi sa baba. Kilala mo ba yung kausap mo, Brad? Kilala mo ba yung kausap mo? Panginoon, mula pa nung bata ako, nagawa ko na yan eh. Brad, kilala mo ba yung kausap mo? Na lahat ng tao na kinausap ng Panginoon sa Biblia ay nagpatira pa sa Panginoon. Sinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa. Samantalang yung isa, Billy, no? Galing niya, no? Galing. Iba talaga pag magaling ka, no? Ayaw kong maging magaling, mga kapatid.
Puyutan na ka talaga ti kabusor. Tapno agin lalaing ka. Ay, nagawa ko na yan, Panginoon. Mula pa nung bata ko, gawa ko na yan. Itong kulang nga ron. May nagawa ka na, pero hindi mo pa nagawa lahat. Kaya huwag kang titigil sa nagawa mo lang. Sabihin mo, tapos na. Dahil ang totoo, may nagawa ka, pero hindi mo pa nagawa lahat. Amen. Ha? Kaya ngitian mo yung katabi mo, sabihin mo, okay lang yan. Ikalabitin mo. Sabihin mo, okay lang yan. Okay lang yan, Sister Sheila. Okay lang. Okay lang yan. Ha? Dahil hindi pa naman tapos ang Panginoon eh. May chance pa tayo. Okay lang yan, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Pero tandaan ninyo, hindi ang pagsunod sa salita ng Panginoon ang, lalo na sa kaligtasan, not the steps of salvation is the greatest thing to obey the Lord. Ang daling sumunod, pag ikaliligtas ng kaluluwa mo, maramidam dayta. Para iti pa na kay salakan ti kararwa, maramidam dayta. Pero dayjay masiguradong ti pa na kaligtasan mo, yun ang mahalaga. Dahil marami na po ang tumanggap ng hakbang ng kaligtasan, pero hindi sila nanatiling sumusunod sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dahil ang pinakamahalaga sa Panginoon ay hindi yung masunod mo yung hakbang ng kaligtasan. Ang pinakamahalagang gusto ng Panginoon para matiyak ang kaligtasan na sumunod ka sa steps of salvation ay tinanggihan mo yung sarili mo, ang pinakamaganda, at susunod tayo sa ating Panginoon. Amen. Dahil kahit masunod mo ang steps of salvation, at hindi ka rin susunod sa Panginoon, ako nang nagsasabi sa iyo, magduda ka na sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Dahil ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang masunod ang steps of salvation, tanggihan mo yung sarili mo at sumunod tayo sa ating Panginoon na tagapagligtas, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Huwag natin gawin yung ginawa niya. Nalalapit-lapit pa sa Panginoon. Umayak man, dumungagak man, pupunta nga ako at makikinig. At nung narinig niya, tinutulungan siya ng Panginoon kung paano siya, mga kapatid, pagpalain hindi lamang dito sa mundo, kundi doon sa buhay na walang hanggan. Tingnan ninyo, ganyan kabuti ang Diyos. Tapos malungkot tayo? Hindi bagay, mga kapatid. Kung merong malungkot sa harap ng Panginoon, ay walang iba kung hindi ang diablo, mga kapatid. Wala nang iba. Hallelujah! Kung merong malungkot sa biyaya at pagpapala ng Diyos, yan ay ang kaaway, mga kapatid. Pero sa mga anak ng Panginoon, hallelujah, mayroong kaganakan na makasama nila ang Panginoon at marinig nila ang Diyos sa buhay nila. Ay sa umagang ito, mga kapatid, gagawin natin yung kabaligtaran. Amen. Anoong nakasama niya ang Panginoon at narinig niya ang salita ng Panginoon, hindi niya pinakinggan. Nung umuwi siya, malungkot, mga kapatid. Amen. Alam niyo, wala tayong ibang sisisihin kung ikaw ay malungkot na uuwi. Wala kang ibang ituturo
kung ikaw ay uuwing pighati. Dahil, ang tanong, yes, dumalo ka sa harap ng presensya ng Panginoon. Dahil ang sabi niya sa 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, ay nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. At kung narinig mo ang salita ng Panginoon, at tutularan natin itong isang taong mayaman, sayang. Hindi niya nakita kung gaano kabuti ang Panginoon, mga kapatid, na nasubukan niyang maging mayaman sa mundo, na alam ng Panginoon June, hindi pa niya nasubukang maging mayaman sa langit. Kaya ang sabi ng Panginoon, anak, ganitong gawin mo. Dahil gusto ko, hindi mo lang dito maranasan ang magandang buhay sa mundo. Ang pinakagusto ko maranasan mo, ang mabuhay ka ng maayos sa buhay na walang hanggan. Mabuti ang Diyos! Hallelujah! Kaya hindi sapat, mga kapatid, na meron akong salita ng Panginoon, sasabihin mo, Pastor, meron akong Word of God. Nasunod ko na, Pastor, yung steps of salvation. Ligtas na ako, Pastor. Kulang, mga kapatid. Dahil hindi yun ang pinakamahalagang part ng paglilingkod sa Diyos. Mahalaga yan na marinig mo ang steps of salvation. Hakbang yan, mga kapatid. Mahalaga na matupad mo yan sa buhay mo. Pero ang pinakamagandang part sa buhay ng tao na naglilingkod sa Panginoon ay ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Dahil uulitin ko, mga kapatid, marami na ang nakagawa na tuparin ang steps of salvation, pero hindi sila nakasunod sa Panginoon. Sayang, mga kapatid, kung sumunod pala itong taong mayaman na ito, mga kapatid, hindi lamang siya makakakita ng kayamanan sa langit na kanyang tatanggapin o hindi. Kung sumusunod siya sa Panginoon, hallelujah, pag binasa niyo yung Biblia, nakita niya, kaya ng Panginoon magpakain ng libo-libo sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Makikita niya na yung patay ay kayang buhayin ng Panginoon. Lahat ng karamdaman ay kayang pagalingin ng Panginoon. Lahat ng kasalanan ay kayang pagawarin ng Panginoon. Hallelujah! At makikita niya, ang Panginoon ay lumalakad sa tubig, mga kapatid. Napakaganda na sumunod sa Panginoon dahil makikita natin ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sumunod ka lang sa Panginoon. Sumunod ka lang sa Panginoon. Huwag kang titigil sa steps of salvation. Sumunod ka sa Panginoon. At tinitiyak ko, makikita mo ang milagro, mga kapatid. Hallelujah. Nagagawin ang, ayusin mo yung palakpak ko. Hallelujah. Sa Panginoon. Oh, dakila ang Diyos! Kaya hindi ako excited sa steps of salvation, mga kapatid. Hindi ako excited doon, mga kapatid. Maraming nawawala doon. Pero pag susunod ka sa Panginoon, hallelujah, makikita mo yung mga milagro. Itong maganda, hindi ka niya papabayaan, hindi ka niya iiwanan. Nandiyan ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. At itong maganda, hallelujah, pag namatay tayo, merong pagpapalang naghihintay sa langit. At higit sa lahat, uuwi tayo. Pinampala ng Panginoon. Pakinig kayong lahat sa ating pagtatapos.
if we are ready to follow Jesus and leave everything behind, we will be blessed. Ulitin ko, kung kaya mong iwanan ang lahat at susunod ka sa Panginoon, 1,000% pagpapalain ka ng Panginoong Diyos, mga kapatid. We will go home blessed, knowing that in eternal life, hallelujah, ang maluwalhating lugar, ay magkakaroon tayo ng kayamanan. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So why not go home blessed today? Ba't di ka umuwing pinagpala sa araw na ito? Hallelujah. At makikita ng mga kasambahay mo kung gaano kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, mga kapatid. Ang gagawin lamang natin ay magpakumbaba. Let us surrender ourselves to God dahil kilala ka ng Diyos at nakita niya lahat ng ginawa mo. Hallelujah. At pagtatapos noon, gayahin natin, mga kapatid, ito. Matapos nating marinig ang tinig ng Panginoong Hesus na ating binasa. Wala tayong ibang choice kung hindi susunod tayo sa Kanyang mga salita. At pag nasunog mo ang salita niya, mga kapatid, ito na yung pinakamaganda. Makasama mo siya sa buhay mo sa pagsunod. Hallelujah. Na kung saan ka man naroon, hallelujah, kasama mo ang Panginoon. Bago tayo tumayo, mga kapatid, gusto nating umuwing pinagpala sa ating mga tahanan at may uwi natin ang biyaya, ang habag, ang bendisyon ng Diyos. Pero bago mo yan may uwi sa iyong tahanan, mga kapatid, kailangan mo nang magsimula dito. Dahil kung hindi ka pagpapalain ng Diyos dito, ay wala tayong may uuwi, mga kapatid. Dahil kung hindi ka tinanggap ng Panginoon dito, ang tanong, saan ka lugar tatanggapin ng Panginoon, mga kapatid? Ngunit ito ang tamang lugar, ito ang tamang oras, mga kapatid, sa umagang ito. Lalapit tayo sa Diyos na gusto ng Panginoon. Uwi tayong pinagpala sa ating mga tahanan. At nawa ang gagawin natin, gusto din nating umuwi ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa umagang ito. Hallelujah. Muli nating ialay ang ating mga puso, ang ating mga sarili, ang ating kaisipan. Sabihin mo, Lord, alam mo ang laman ng puso ko, Panginoon. Alam mo ang laman ng isip ko, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, nakita mo po ang lahat. Alam mo ang mga nangyari, Panginoon, sa ating buhay. Sabihin mo, Lord, ako po'y nagpapakumbaba dahil sa aking sarili ko, Panginoon, ay wala akong magagawa, dakilang Ama. Kaya ako'y tumutulog sa iyo, Panginoon, o Diyos, dahil wala nang ibang mabuti sa buhay na ito. Kung hindi ikaw lamang, magpakumbaba tayo, Lord. Kahabagan mo akong makasalanan. Panginoon, ako po'y taong nangangailangan ng Diyos sa aking buhay, Panginoon. Ako po ang taong nangangailangan ng tulong ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ako po ang tao na hindi ko kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos, sa akin, Panginoon. Sa umagang ito, gusto ko po uwing tinanggap, gusto ko po uwing pinatawad, gusto ko po
uuwing pinalakas. Hallelujah. Gusto ko uuwing pinagpala ng mabuting Panginoon. At ang sasabihin mo, Lord, sabihin mo, Lord, hindi lamang kaligtasan ang habol ko sa iyo, sabihin mo, Lord, hindi lamang kaligtasan ang habol ko sa iyo. Gusto kong magkaroon ng relasyon, hallelujah, sa iyo, Panginoon, hallelujah. Gusto kong makasama kita sa araw-araw, sa lahat ng ating pupuntahan. Gusto kong kasama kita, Panginoon, hallelujah. Gusto mo, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang naging Ama, hallelujah, ng aking buhay. O nakila ka, Panginoon, o Diyos, hallelujah. Meron ba ditong gusto mo mo'y pinagpala, hallelujah. Gawin natin ang dapat gawin, mga kapatid, sa harap ng Panginoon. Uuwi tayong pinagpala. Uuwi tayong pinagpala, hallelujah. Uuwi tayong pinagpala. Anong gagawin mo sa altar? Kung hindi mo ibibigay yan yung sarili. Anong gagawin mo sa altar kung gagawin mo lang yung gusto mo? Hallelujah. Anong gagawin mo sa church? Hallelujah. Kung susundin mo rin mga tinig mo, hallelujah. Ang gagawin natin ay ganito, hallelujah. Sa altar ako'y lalapit, Panginoon, hallelujah. Upang isusunod ang aking sarili sa iyong gawain ako'y dadalo upang marinig ko at magawa ko ang salita mo sa aking buhay. Hallelujah. I feel somebody. May nararamdaman ako dito, mga kapatid. May nararamdaman ako dito umuwi na hindi malungkot. Hallelujah. Meron akong nararamdaman dito umuwi na pinagpala. Pinagpala. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Praise God. Come on, let us come before the Lord. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ibatin natin ang ating mga sarili. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sinasaway ko ang espiritu ng pagmamataas. Ang bawat isa'y nagpapakumbaba upang ang bawat isa'y tanggapin at uwing pinagpala ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Glory to God. Come on, hallelujah. I feel the Holy Ghost. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Yes. Praise the name of the Lord. Glorify the name of the Lord Jesus. Hallelujah! Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos.